So, what's up sa inyo mga tet kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Arise Crossover. At hulaan nyo kung anong meron. Meron na naman bagong update. So, pagpiling ko parang araw-araw na sila nag-update ha. Araw-araw lagi may bago. Pero tama yung update ngayong araw kasi midweek update po dapat talaga ngayon. So, nagulat ako na ang dami nang lang dinagdag ngayong midweek. Normally puro quality of life lang yung dinadagdag nila. So yun, pag-uusapan natin yung mga bago ngayon. Ngayon ko lang din makikita kaya medyo explain ko ng blindly or baka hindi ko masyadong ma-explain maayos kasi ngayon ko lang titignan, kakagising ko lang, kakatapos ko lang kumain. Diretso na ako record. So sabay-sabay natin tignan mga tit kuya. And yun, umpisahan na natin. So, unang-una mga tikuya is meron po tayong mga bagong enchants. Yes, bagong enchants na nag-i-increase ng shadow. Okay, first time? First time to. Bagong enchant na nag-i-increase ng shadow. So, gamit lang tayo ng common para mapakita ko sa inyo. Kasi wala po akong das eh. Ginagamit ko po sa mythic ko kasi. So, ayan. Hanapin natin yung bagong enchant. Okay, ito yung bagong enchant. Increase your shadow damage by the weapon damage. So, papakita ko sa inyo dito kung paano yung paano yung conversion nila. Ang maximum po ng Shadow Affinity is level 7, okay? Then, ang Shadow Aspect naman po is level 3. Ito pong dalawang enchant na to, itong Shadow Affinity at Shadow Aspect, hindi po sila nag-i-stack, okay? According dun sa logs, hindi po sila nag-i-stack. So, pag binasa nyo yung Shadow Affinity, sabi increase your shadow damage by the weapons damage. Pag mas mataas yung weapon damage niyo, mas tumataas yung shadow damage niyo. So, maganda to kung meron kayong katulad ng sa akin, meron kayong Royal Rapier na sharpness 8 tapos double S. Kasi 18 SX to. Kung makukuha ko to ng Shadow Affinity, mas malakas siya, okay? Mas lalakas siya. So, pinapakita ko lang sa inyo sa common kasi wala akong, wala po akong das, okay? Kunin naman natin yung Shadow Aspect. Ay, napansin ko lang binago nila yung mga nakita nyo? Binago nila yung icons para sa enchant. In-update po nila. Try natin kunin yung Shadow Aspect. Eto, nakuha ko na. Shadow Aspect. Your weapon inbound the power of your shadow that will deal more damage. Power of your shadow. So, feeling ko, ito naman yung kabaliktaran ng Shadow Affinity. Kapag malakas yung shadow mo, lumalakas din yung sword mo, okay? Feeling ko lang ganun yung pagkakaintindi ko. Pagdating sa shadow, blah blah blah, shadow aspect. Kasi sabi dito, inbound by your weapon inbound the power of your shadows. O, diba? Ibig sabihin, yung sword mo is merong lakas ng shadow mo. That will deal more damage. So, parang kabaliktaran nga siya siguro. Pagkakaintindi ko, comment nyo if bali ako. Pero pagkakaintindi ko, kabaliktaran siya ni Shadow Affinity. Kapag si Shadow Affinity, kapag mas malakas sword mo, mas malakas shadow mo. Ngayon, si Shadow Aspect naman, mas malakas yung sword. Pag mas malakas shadow mo, mas malakas din yung sword mo. Ang problema, hindi po sila nag-i-stack, okay? Parang magkaiba silang halos pare sila ng ginagawa, nagka-counteract sila pero hindi po sila nag-i-stack para ma-boost pa yung isa't isa kasi parang magiging OP yung enchant eh. Ganun yung pagkakaintindi ko. So comment nyo na lang if iba po yung pagkakaintindi nyo, pero ganun yung pagkakaintindi ko. Magkabaliktad sila ni Shadow Affinity pero hindi sila nagbabuff sa isa't isa kasi masyadong magpapatong-patong yung damage nila. Okay? Tandaan nyo, Shadow Aspect, kapag mas malakas shadow ninyo, mas malakas sword ninyo. Yung Shadow Affinity ninyo, pag mas malakas sword ninyo, mas malakas yung shadow ninyo. Magkabaliktad po sila lagi pero hindi sila nag-i-stack. Siguro yun yung ibig sabihin nila na hindi sila nag-i-stack kasi lalong magpapatong-patong yung mga damage nila. Another thing na binago ngayong update mga titkuya is binap po ang rank up relic, okay? Rank up relics. Ay. Ito na para mas madali. Rank up relic binap po ng 10%. So parang wala naman nagbago, parang ganoon pa rin sa akin. So kung sa mga hindi nakakaalam or naguguluhan kung ano ba nagagawa ng rank up relic, explain ko sa inyo. Kunyari, may nakita kayong kapag nasa infernal kasi kayo, floor 30 pataas, G rank yung makikita ninyong Jinwoo, okay?
Ngayon, yung Jinwoo na yun, pag inarise nyo, may chances po siya maging N plus. Ngayon, yung nagagawa po kasi ng rank up, napapataas yung chance mo na ma-arise siya ng mas mataas sa G, okay? Kaya doon lang po nakukuha yung N plus. Kailangan niya po ng rank up block para mas madali nyong makuha yung N plus. Sobrang hirap po kasi makuha ng N plus. Hanggang ngayon wala pa rin po ako. Papakita ko sa inyo kung ilang monarch na po nag-grind ko. Okay? Nagdadagdag na ako ng inventory space para lang maanohan ko yung monarch. Okay, ang dami kong G monarch. Di pa rin ako nakakuha ng tinatawag nating N plus. Yun po kasi yung pinakamahirap and pinakamalakas na shadow. So, ginagamit yung rank up block para makakuha ng or mag-arise ka ng mas mataas na rank doon sa dapat ibigay lang sa'yo, okay? Nagana po to kay Jinwoo, kay Snow, tsaka kay Magma sa pagkakaalam ko. Kasi si Snow pwede ma-arise ng N, si Magma pwede ma-arise ng N, si Jinwoo pwede ma-arise ng N, tapos N+, okay? Yan. Diyan po ginagamit yan, okay? Kaya mahalaga po yan. So mga tit, kuya, may bago po tayong buff pagdating sa mastery natin or tinatawag na weapon mastery. Kasi nga meron tayong bagong enchant na tinatawag na Shadow Affinity. Kapag mas malakas ang weapon, mas malakas din ang shadow. So ngayon, binap nila tong weapon mastery. 0.75% na po siya. Dati, 0.50 siya. So ngayon, may ano na kayo. Pwede nyo nalagyan yung weapon mastery nyo para mas tumaas pa yung weapon damage ninyo. Kapag may shadow affinity kayong enchant, mas tataas din yung shadow damage nyo. Nagigets nyo? Pwede na kayo maglagay ng weapon mastery, okay? Pwede na kayo maglagay. Kapag na-max nyo na yung shadow power, shadow agility, pwede nyo nang next lagyan yung weapon mastery. And yung sa guild niyo, pwede na po i-upgrade ng i-upgrade kasi na-convert na rin siya into shadow damage kapag meron kayong Shadow Affinity. Okay, kapag may Shadow Affinity lang, okay, hindi po siya so walang point kapag wala kayong Shadow Affinity, hindi nyo rin to magagamit ng maayos, okay? Yun po yung pinaka point nun, yung Shadow Affinity. Kaya binabap nila ngayon yung mga weapon para mas tumaas pa yung shadow damage nyo, tsaka weapon damage nyo. Next naman mga tit, kuya, is mayroon tayong bagong potion. So may nadagdag na naman bagong potion, tinatawag po siyang, ano ba pangalan nito? Bakit pag pinindot ko yung mouse, ito yung nalabas? Naglolo ko So, yung bagong potion ay tinatawag na Arise Potion. Give you one Arise chances on defeated enemies for 2 minutes. So, mura lang siya, pero kaso, 2 minutes lang siya. Unlike sa ibang potion, umabot siya ng 3 minutes. Paano ba nagana yan, kuya? Ganito po yan, okay? Pag mag-arise po kasi kayo, ito, papakita ko. May 3 chances po kayo, okay? Ngayon, yung pag may potion kayo, magkakaroon po kayo ng additional 1 chance. So, magiging 4 chance po yan. Para may chance kayo, mas tumas yung chance nyo ma-arise yung shadow na gusto nyo. Maganda siya gamitin if mag-infernal kayo. Infernal, tapos, yung kay Snow, pwede rin. Okay? Tapos, ano pa ba? Yun lang. Yung kay Infernal tapos sa kay Snow. Pero most likely gagamitin nyo lang yan kapag may Jinwoo na Infernal. Kasi yun, mas maganda siya gamitin doon. Tapos pag mag-grind kayo ng end rank, sa floor 15 nyo gagamitin yan, okay? Yung bagong potion. Saan ba yun? Ito, yung bagong potion gagamitin nyo sa floor 50 para mas mataas yung chance nyo ma-arise si Magma. Kasi makunat po i-arise yung Magma. Para ka nag-arise ng Snow, ang kunat niya. Kaya maganda tong Arise Potion. So may dinagdag din pala sila, bagong bundle. Actually, hindi siya bagong bundle, kundi mas pinamahal yung bundle. 339 na siya. Dati is 199 or 300. Kasi dadagdag dito yung bagong potion na Arise. Actually, mas mura nga to kasi 339 eh. Parang may sobra kang isang potion. Yun, nadagdag na po dito yung Arise Potion sa Potion Bundle. Kaya ganyan na po yung presyo niya. Another thing mga tit, kuya, pagbabago na naman ulit sa raid changes, okay? Lagi na itong binabago kasi lumalakas sa mga player. Hindi nakapag-grind dito yung mga bagong player. Okay? Binago po nila yung max damage dito sa raids. Dati 1%, ngayon is 0.5% na lang, okay? Okay.
0.5% na lang po yung max total damage ninyo per hit sa mga mobs dito. Then pagdating naman sa boss, may nadagdag. Okay? Si Snowbird tsaka si Metal is considered na pong raid bosses. Kasama na si Laruda, si Snow, si Snowbird, tsaka si Metal. 4 na po silang considered as raid bosses dito sa Winter Raid. Next naman mga titkuya is tingin ko buff to kasi mga titkuya na buff po yung feeling ko buff to kasi tumaas yung EXP per enemy sa dungeons, okay? Tumaas po yung EXP depende sa rank ng dungeon. Okay, tumaas na po siya. Papakita ko sa inyo sa screen. Ito po yung bagong EXP na makukuha nyo per enemy sa dungeon. Then, isa pa sa binago dito sa dungeon. Pag tinapos ko to, papakita ko sa inyo. So, ito mga titkuya, papakita ko sa inyo which is bagong quality of life pagdating sa dungeon. Pag natapos ko to, kita ninyo, meron na pong dungeon exit portal sa mismong likod ng pinto ng boss. Okay, yung pagpasok nyo, dun din. So, yan, pwede nyo na ulit-ulitin yung dungeon within the dungeon. Hindi nyo na kailangan bumalik sa lobby or sa main game para mag-restart. So, maganda to kapag solo kayo, ayaw nyo may kasamang iba. Kasi minsan may mga random pong sumasama ko, tulad kunyari gusto nyo mag-grind ng hunter. Biglang may sasaling iba para manggulo o makisawsaw sa loot. So, maganda to kapag gusto nyo solo or kapag may kasama kayo na tinutulungan, tapos gusto nyo kayong dalawa lang yung naglulot, ito maganda to, okay? Tsaka magandang save time po to mga titkuya kasi hindi nyo na kailangan pumunta ng loading screen pa ulit-ulit pag pupunta kayo ng main game tapos maglo-load ulit papuntang dungeon. So ito, diretso na ulit, try natin. Lo-load na lang siya. Yung load niya is for dungeon na lang, 'di ba? Di ko na kailangan mag-load papunta doon sa tawag dito sa main game. Makaka-save ako ng oras, okay? Kasi yung iba, lalo na yung may mga mababagal na phone or PC, maganda to, makaka-save lalo kayo ng time, lalo na kapag may boost kayo, okay? Maganda to. So, ang gandang update nito, talagang ginagawa ng devs yung makakaya nila para mas papadali and mas papabilis yung experience natin sa pagda-dungeon. So, small changes mga tikuya sa Shadow. Pag sa Shadow po clinic nyo, makikita nyo po yung base level and yung additional level. Depende po sa guro relic or title na gamit ninyo. Kasi ako ngayon, meron po akong relic na suot pang Shadow. Okay? Kita nyo? So, pag tinanggal ko to, feeling ko mawawala tong plus 38. Okay, nakita nyo? Plus 0 na lang. So, makikita nyo yung kung gaano kataas yung ini-increase kapag meron kayong gamit na relics. Okay, nilagay lang nila, additional lang. Okay, usapan namang guild, mga tiguya. So, mahalaga to. Sa guild is may bagong upgrade, yung shadow slot po, which cost 729 SP. Okay, sobrang mahal. Kahit yung mga nasa leaderboard, di po nila kaya bilhin yan. Kaya baka next update pa yan or susunod na update. Kapag may bagong island, baka doon pa yan mabili. Depende kung magagaling tong mga leaderboard na to ng walang tulugan. Siguro kaya nila. Pero yun, kita nyo naman sobrang mahal ng bagong upgrade. Okay? Medyo mahirap to para sa amin kasi mababa lang yung daily namin. So baka mag-increase din kami. Ngayon, isa sa pinaka-importante, mga guild leader, kapwa guild leader ko dyan or mga officer, makikita nyo na, meron na pong guild lag. Ito yung sinasabi ko matagal na sa isa kong video. Na kapag hindi kayo active sa guild or hindi kayo nagdo-donate, makikita na ito, ano pa lang to, parang paumpisa pa lang to, okay? Meron na pong guild lag, okay? Meron ng date and kung magkano yung dinodonate ninyo. Matatrack na po yan, okay? Ito yung akin, no? May 19, 2025, 467 SX yung dinonate ko. Yan po yung huli kong donation kasi nag-iipon lang ako, nagpapa-SP ako ngayon eh. So, titignan natin yung mga ka-guild ko kung kailan huling guild donation. Si Aaron, wala. Officer, wala. Huling-huli. Okay. Si Creep, eto, May 20, 8 SX. Tsaka May 19, 30 SX. Okay. Tapos si Balong, May 20, 40 SX. May 19, 50 SX. Si Brother Brook, wala. Okay, Brother Brook, wala kang donation na. Wala pang donation. May 19 to May 2021. Okay, meron siyang donation.
So, tignan natin yung iba. Kasi ano na yun eh, matatrack ko na, okay? Madali lang i-track, kaya makikik na madali yung mga hindi active nag-donate or anything else. May 18, huling donation niya. Kung napapanood mo to, siya si Kay, kabahan ka na. Okay, Huga, wala ka pang donation. Wala ka pang donation, lagot ka. Rip Darking, wala din. Nako po. Ito, ba't meron dito? Alam ko, alt to ni ano eh, ni Jenoy. Tapos, sino pa ba dito? Wala, okay, okay yan. So, mga guild member or ay mga officer or guild leader, makikita nyo na, may lags na po, okay? Matatrack na po lahat ng hindi nagdo-donate. Tandaan nyo, pwede po kayo makik sa mga guild ninyo or sa guild ko kapag hindi kayo active kasi ang laki na ng buff na binibigay ng guild, okay? Ngayong may na-update pa yung ano, yung weapon boost dahil nag-i-stack siya sa Shadow Affinity, mahalaga ang guild, okay? Sa ibang guild naman kasi, maganda naman sa ibang guild din kung makikman kayo, kaso baka mahal na po yung dailies, okay? May entrance fee pa po, kaya kapag gusto nyong manatili sa guild niyo na gusto niyo, maging active lang kayo. Tapos, syempre, mag-contribute kayo para hindi po kayo makikik. Okay? So, yun lang. Paalala lang sa mga may balak sumali ng guild. Meron pong guild lag. Matatrack po kayo. Okay? Yan po yung akin. So, baka makik na din ako kasi wala akong donation kahapon. So, yan. Mga tit kuya, yun po yung mga update na kailangan nyo tandaan ngayon. Okay? Yun po yung mostly. Yun lang po yung mga pagbabago ngayong update. Other than that, small fixes na lang din po yung mga dinagdag nila. Okay, wala na masyadong ibang pagbabago. Kaya huwag kayong masyadong mamblema. Ang problemahin nyo is ang pag-grind nyo ng bagong enchant. Kasi mas mahalaga po yun. Okay. Then yan, may bago palang enchant. Ay, may bagong enchant. May bago palang code. Okay. Ito, new enchant yung pangalan niya. Yan, kita nyo. New enchant, claim. So, pag na-claim nyo yan, meron po kayong boost. Bundle boost. Tapos, yan, lahat. Kasama po dyan yung ano, Arise Potion, okay? Nandiyan ba yung Arise Potion? So, si Adapt nagchat-chat na sa akin. Kita nyo sa taas. Yes, po, ito na, nire-record ko na Adapt. Wait lang. So, yan. Nakita nyo, claim nyo na. Huwag nyo kakalimutan i-claim kasi mga codes po is mayroong mga expiration. Sayang naman. So, magagamit yung potion boost na nakuha ninyo pag-grind. Kapag di pa po kayo nakapag-grind ng ano, drop potion ng hunter weapon para mas mapataas yung damage nyo kapag may Shadow Affinity. O nga pala, dagdag ko lang, magagamit nyo na yung weapon potion. Tapos, Shadow Potion para mas mapataas pa yung DPS nyo. Kasi nga, nag-i-stack yung pag meron kayong Shadow Aspect tsaka Shadow Affinity. So, yun yung dapat yung i-grind ngayon bago mag-update. Gagawa ko na lang ulit kayo ng ano, how to grind or how to prepare video na pagdating ng Friday or ano. So, pasensya na doon sa nagre-request ng pera tsaka cash gems. Baka hindi ko na matuloy kasi panay update. Ewan ko bukas, baka ma-upload ko bukas, pero mas gusto ko mag-upload ng how to prepare bukas para ready kayo sa parating na Sabadong upgrade, okay? So, yun. Ay, mga ate ko yung nakalimutan ko i-mention. Sa atin lang to. Ninerf po ulit nila yung HP ng statue, okay? Yung mga hindi pa nakakapag-awaken, mas madadalian na kayo kasi ninerf po ulit nila. Pero hindi ko alam kung gano'ng kalaki. Sabi lang kasi ninerf eh. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Sabi ni Paido, ninerf daw yung ano, dinecrease yung HP ng statue. Pero hindi ko alam kung gaano kababa yung binaba ng HP. Kasi nung nakaraan, sabi nila binaba, pero parang di naman bumababa. Parang lalong tumataas. Pero kasi nag-i-scale po yun sa inventory ninyo, okay? Times 50 ang scale sa inventory ninyo. Kaya huwag kayo mag-equip ng weapon kapag meron kayong statue na kakalabanin. Okay? Huwag kayo mag-equip ng weapon bago kayo pumasok ng dungeon. Wag. Okay, wag. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. I hope na natutunan ninyo. Pagpasensya nyo na kung hindi ko po ma-explain ng masyado yung ibang part. Kasi sabi ko nga sa inyo, kakaano ko lang din. Kakagising, kain, tapos recta record na po ako. Hindi po ako nakapagbasa ng masyado or hindi man lang ako nakapag-check ng masyado sa Discord. Kaya
binasa ko na lang diretso. Sana naintindihan nyo pa rin, okay? Kung nagustuhan nyo naman yung video natin ngayon, huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe mga tit kuya. Bukas gagawa ko kayo ng video kung paano mag-prepare para sa Sabado na update, okay? Para may, ilan pa kayo? 2 days para mag-prepare? Tama, 2 days. So, yun. Ako bahala sa inyo bukas. Yun. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Kita-kita tayo next video. Okay, abangan natin yung gagawin natin next video or abangan nyo yung video pala bukas. So, yun. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Paalam!